Ito ang reading mo, Virgo. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo ng bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, the Empress. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung mas inaalagaan mo yung sarili mo, yung mga gusto mo. Gusto mong maibigay yun. May mga bagay ka ngayon na nagkakaroon ka ng realization kung ano yung mahalaga para sa sarili mo. Kung ano yung magpapasaya sa'yo, iyon yung ginagawa mo, yun yung binibigay mo sa sarili mo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na marami kang pagsubok na pinagdaanan. Merong malungkot, meron masaya, pero may mga bagay na hindi pa rin ganun kadali na nangyari sa buhay mo, na nalagpasan mo. Mahirap man or masakit para sa'yo yung mga pinagdaanan mo, pero nakaya mo yun na ma-overcome. Natuto ka na bumangon kahit ilang ulit kang madapa. You put wall sa puso mo doon sa mga tao na para sa'yo is nasaktan ka. And dinidisconnect mo yung sarili mo doon sa iba na nakasakit para sa'yo. Meron tao na pinag-iisipan niya kung ano yung mas magandang paraan na magiging approach niya towards you. Some of you, ginagawa mo lahat ng mga kaya mo para maging stable yung income mo, yung business, or yung trabaho mo. You need to balance kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Pag-isipan mo mabuti. And kung ano yung nangyayari sa buhay mo ngayon, magkakaroon ng clarity dyan. May darating na success, victory para sa'yo. Some of you, unti-unting magiging maganda yung pasok ng passion na sinimulan mo. Nalilito ka pa right now kung ano yung uunahin mo. Or mayroon kang kailangan pagdesisyonan dito pero hindi ka pa handa. Andun yung pagmamahalan ng dalawang tao. Either pinupunuan mo yung pagmamahal na kaya mo dun sa taong mahal mo or sa pamilya mo. Or pagmamahal na binibigay mo sa sarili mo. Meron ka pa rin hindi makalimutan sa nakaraan. Binabalikan mo palagi yun. At iyon yung isa sa nagiging motivation mo or inspiration mo para magsumikap sa buhay. Clarify natin the Chariot. 9 of Swords and 3 of Swords. Sobra kang nasaktan. Andun yung nalulungkot ka sa mga nangyari. Hindi mo makalimutan yon. And wasak na wasak yung puso mo. Marami kang natutunan sa mga pinagdaanan mong yun. Clarify natin ang King of Pentacles. 8 of Pentacles and 6 of Cups. Nandun yung pagsusumikap mo sa mga ginagawa mo, sa trabaho mo, sa buhay mo, kung ano yung kailangan sa bawat sitwasyon na papasok sa buhay mo. Gagawin mo palagi yung makakaya mo.
Some of you, merong past person na iniisip niya kung ano yung kaya niyang tulong na maibigay sa'yo. Or, andun yung pagsusumikap mo. Nagawa mo lahat ng makakaya mo para maibigay kung ano yung tulong na maibibigay mo para dun sa mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang 6 of Wands. 6 of Pentacles and 7 of Wands. Meron ka ditong pinagdarasal na makuha mo. Minamanifest mo. Kasi may darating din dito para sa'yo na blessing na pinaghirapan mo. Pinagdasal mo to ng sobra-sobra. Na mag-success ka, na makuha mo kung ano yung gusto mo. Clarify natin the Lovers. Judgment and Ace of Swords. Meron ditong inaalam ka na bago mong aaralin, or meron ditong idea na darating sa isipan mo. And itong idea na to, may mga kailangan ka dito na desisyon na gawin, na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Connected sa pag-ibig or para sa sarili mo. Clarify natin ang Nine of Wands, King of Swords and the Devil. Itong tao na to, nagkaroon kayo ng hindi maganda na pagtatalo. Pero, hindi pa rin sumusuko itong tao na to. Some of you, gagawin mo yung makakaya mo kahit ano yung mangyari na naranasan mo na hirap or nangyari dun sa sitwasyon. Alam mo kung ano yung gusto mo para sa sarili mo, alam mo kung ano yung tama para sa'yo at yun yung susundin mo. Clarify natin ang Justice. The Sun and Knight of Pentacles. Meron ditong happiness na darating para sa'yo. At the same time, gagawin mo lahat ng makakaya mo para sa trabaho mo. Sobrang busy mo. Unti-unting mag-heal yung situation. Magkakaroon ng linaw lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Two of Pentacles. The Devil and Three of Pentacles. You feel connected pa rin dun sa past. Hindi mo pa rin makalimutan. Pero mas pinipild mo na ngayon kung ano yung meron ka sa hinaharap para sa future mo. Clarify natin the Hermit. The Hangman and the Star. You feel stuck in a certain situation, tinatry mo makaalis dun. Umaasa ka na one day kung ano yung mga pangarap mo, makuha mo. And may mga bagay kang hindi makalimutan sa nakaraan, binabalik-balikan mo yun. Sometimes, nandun ka na lang, hindi ka na makaalis dun sa memories na yun. Maaring yung memories na yun napakahalaga para sa'yo. Alam mo natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Cleanse and detoxify. With great love and respect, we ask you to detoxify your precious and sensitive body. At your request, we will help you to develop life-affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shredding your old ways. Give your cares, worries, and concerns to us and feel the beautiful grace of your newly purified body. Ang mensahe ng iyong gabay na kailangan mong tanggalin yung mga bagay na mabigat na para sa'yo. I-remove mo na yon, i-cleanse mo, at i-detox mo yung sarili mo sa mga nagpapabigat sa iyong kalooban. You need to release all the negative patterns, negative thoughts, feelings, para mapalitan ng mga positibo, magaganda, masaya sa buhay mo. At iyon din yung ma-attract mo. Kung ano yung iniisip mo, nararamdaman mo, iyon yung darating sa'yo. And magdasal ka lang palagi para magabayan ka and
mabigyan ka ng Diyos ng mga ideas na magaganda at makakatulong para sa'yo. At itong yung reading, Virgo, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.